So hi guys, may share lang ako sa inyo kasi bigla ko lang siyang naalala. So, ito kakatapos lang ng duty ko. Tapos ano? Putang ina. Sakit. So yun, kainis na yung tugpa ako, bobo no? So yung share ko sa inyo is nangyari sa akin noong araw na yun. So during nung nagpapalit ako ng pera at nung dinadeposit ko na yung pera sa bangko. So makinig na lang kayo 'Diba? Usually pag mga seafarer or kumbaga yung mga OFW na nagngingibang bansa, syempre nag-uuwi sila ng mga kanya-kanyang dollar, 'di ba? So depende kung saang country ka nagtatrabaho. So dahil nga sa US ako, so meron akong US dollar. So ako talaga pag umuwi ako, mas gusto kong pinapalitan ko siya over the counter kasi nga kahit papaano, mas malaki yung exchange rate that time or minsan inaantay ko yung exchange rate na lumalaki pa or pataas pa siya ng pataas. Kasi that time parang umabot siya ng almost 57 or 56 na nagpapalit ako. Tapos pag nagpapalit ako, usually kasi pupunta ako sa Cubao, papalit ako lagi sa isang pawn shop na kilalang kilala naman siya. So wag na natin i-mention. Wow, daming arte no. Tapos yun. So ang pinapalit ko kasi noon that time is $6,000. Wow, laki no. Pagpunta ko doon sa Cubao sa pawn shop na yun, unang tanong sa akin, ano pong kailangan nila? Sabi ko papalit po akong dollar. Sabi magkano? Sabi ko 6,000 po. May mga ano din, ibang mga OFW siguro or mga ibang Pilipino din na nagpapalit ng dollar. Tapos yun, nung nagpapalit na ako, sabi ko parang piling ko ang laki ng pinapalit ko kasi nga kalimitan nung mapapasok na naririnig ko habang ina-assist kasi tinatanong ko magkano yung kailangan nila ipapalit o kung magkano yung dollar na dala nila. Naririnig ko may 1,000, may 2,000, may 500. So iba-iba yung mga nagpapalit. So lahat naman nila is ina-accommodate naman nila. Tapos biglang may pumasok na lalaki. Sabi ko, seafarer to. Kasi minsan pagpormahan ng mga seafarer, diba? Ano yan? Naka-t-shirt, tapos naka-maong, tapos naka-sapatos, tapos may sling bag, tapos may backpack. So yun na yun, malalaman mo yan lalo na pag nasa kalaw ka. So pagpasok niya, syempre pumunta siya sa teller, tapos sabi, yes po, magpapalit daw siya, magpapalit po ng dollar. Kasi nga marami nagpapalit ng that time kasi umabot niya ng 57 or 58. 58 ata yung 57, parang ganun. Magkano po? Pangalawang tanong niya, may limit po ba? Magkano po ba ipapalit nyo? Sabi ng teller. Papalit po ako ng 15,000 po. Sabi ko, napatingin ako ng ganun. Pero mabilisan lang. Pag cellphone ako, tapos sabi, napatingin ako ng ganun. Tapos bumalik ako sa 15,000 US dollar. Sabi ko, magkano kayo sinasahod dito? Biglang sabi ng teller, bumawi kagad. Ay, sorry sir, ano lang po, hanggang 9,000 lang po yung limit namin papalit. Sabi ng ganun. Sabi niya, sige, 9,000 na lang po. So yun. Tsaka yun nga, kadin nila ng ID. Tapos tatanungin nila kung ano yung trabaho mo. Tapos nakita ko naglabas siya ng Seaman's book. So confirm, seafarer siya. Natapos na ako kasi mas nauna ako eh. Yung kaharap ng pawn shop na yun is merong bangko. So syempre, ayoko naman magdala ng mga ganong kalaking cash, diba? If ever nakakataon kasi baka manakawan ka, makuha yung bag mo, kundi naman kaya masalisihan ka. So nag-iingat lang din ako. After ko mapapalit nung dollar na yon is nilagay ko sa bangko. So doon na. So di ba usually pag nasa bangko naman tayo is parang may queuing system, parang may pupunta ka doon sa parang sa booth ba yun? Ay parang matawag doon, parang i-enter mo kung for withdrawal ka or magde-deposit or kung magbabayad ka ng bills or kahit ano, kung ano-ano mga transaction yung mga nandoon. So ako pinili ko deposit. So meron akong kasunod na babae, maganda siya, as in, tas postura siya, mabait naman siya kasi narinig ko nga binati niya yung guard, hello po, hi, ganun po. Tapos mabait naman siya, approachable. Tapos nung syempre magkasunod na kami, so habang naka-queuing, hindi naman ganun karami yung tao. So nakaupo kami. Tapos nung ako na tinawag, so yun, inassist na ako. Tapos yun, magde-deposit lang naman ako. Tapos siya naman, narinig ko mag-withdraw ng pera sa bank account niya. Yung narinig ko na i-withdraw niya is almost 1.5 mahigit. Parang ganun. Syempre, pag ganun kalaking pera, is meron pa mga ano, 'di ba, subject for approval or parang medyo matatagal lang ng konti. Tapos pumasok na yung, hindi ko alam kung asawa niya ba or boyfriend niya ata yun, basta parang ganun. Tapos bigla sabi niya, matagal pa ba yan? Gato ganun. Madali. Sabi niya, hindi lang, wait lang, teka lang. Gato ganun, sabi ng babae. Tapos bumalik ulit siya kasi nakasakyan pala sila. Tapos parang naka-hazard lang ata dun sa tapat ng bangko. Parang gano'n. After 2 minutes, 3 minutes, pumasok rin yung lalaki. Tapos punaw po muna yung babae kasi nga di pa tapos. Siguro nagbibilang na rin na siya ng pera. Matagal pa ba yan? Sabi nila, parang nagmamadali talaga yung lalaki. Hindi ko alam kung bakit siya nagmamadali. Parang gano'n. Sabi niya, wait lang, malapit na to. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ng babae, ano ba yan? Di ka man lang nag-ayos. Biglang sabi ng lalaki, bakit? Kailangan ba pag bibili ng bagong sasakyan, kailangan bagong ligo tsaka nakaporma? So kami nung teller, nung nagbibilang ng pera ko, katinginan kami. Tapos ako naman, napasmile ako. Kumain lang ako. Siya naman, yung binibilang niya, nawala siya sa bilang niya dahil sa narinig niya. Tapos, yun na, inulit niya ulit yung pagbibilang. So yun, pagkatapos ko, lumabas na lang din ako. Siguro yung moral lesson lang guys is, wala tayong ganung pera. Ang lalaki ng pera nila. So yun, na-joke lang. Siguro yung nangyari sa bangko, parang be considerate lang sa mga salitang bibitawan mo siguro. Kasi maraming makakarinig sa'yo. It's either, siguro, depende nila sa pagtanggap ng tao kung mayayabangan ba sila. Kung minsan naman is, alam mo yun, kung ano yung isipin nila sa'yo, though di mo naman sila kilala. Pero yun lang, parang be considerate lang sa paligid mo. So yun lang. Bigla ko lang siya naalala. Bye!